Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlogs. For this video, pag-uusapan natin about sa 1 month notice o break contract. So, may ilang nagpipm sa akin. Si Day Kimberly, nagtanong na siya, baka hindi na daw niya din kayanin. So, babalak na siyang mag 1 month notice. Sabi niya, dahil gusto ko nang umuwi. So, ilang ano na din tayo, no? Ilang payo, motivate, pero kayo pa rin ang magdidesisyon the end kasi kayo yung nakakaranas, kayo yung nandyan sa sitwasyon. Kami, support lang kami, nagpapalakas ng loob nyo kung kaya nyo pa, pero kayo pa rin ang magdidesisyon sa huli. So, may isang comment din tayo today lang, sabi niya, Day, first timer din ako, sobrang selan din ng amo niya, then in case once na mag 1 month notice, posible pa ba na magkaroon siya ng amo, o may chance pa ba na magkaroon siya ng amo? So, yan ang sagot na tanong na wala talagang makakasagot kung hindi mangyayari. Kumbaga, ang hirap kasi dalawa lang naman ang mapupuntahan natin dahil pag nag 1 month notice tayo or nag-terminate tayo ng kontrata natin, lalo na pag first timer tayo at ilang buwan pa lang tayo sa amo. Swertihan na lang, may isa na din akong subscriber na terminate din siya ng amo niya. Depende din sa reason ng release letter mo, kung maganda naman, kung halimbawa relocation or financial problem ng amo nyo, mas malaki ang chance na magkaroon pa kayo ng amo. Pero kung bad, hindi maganda yung release letter nyo, so mas malaki ang chance na hindi kayo magkaroon ng amo. So si Inday yung nag-comment sa akin, terminate din ang amo niya, maganda daw yung reason, so nakahanap siya ng employer above minimum pa ang sweldo niya doon sa helper place bago ata maubos niya yung 14 days na pwede siya magstay dito. Nakasign siya ng kontrata, din hindi na siya umuwi, so naswertihan pa siya. So meron pa rin mga hindi siniswerte, hindi pinapalad. So, pag terminate ka ng amo mo, meron din na on the spot, on that day, binilhan agad, binook agad ng ticket. So, ang helper, dalawa lang ang option, lalo na pag bago ka pa lang or kawa 1 month mo lang, hindi mo sasakyan yung ticket para magamit mo yung 14 days or sasakyan mo in case man na wala ka ng pera. So, ang hirap mag-decide pag ganun, diba? Pag on the spot, ibo ka ng amo mo. So, ang hirap. So, sa tanong ni Inday, paano mag 1 month notice? Pag nag 1 month notice ka, Day, gagawa ka ng 3 copy ng 1 month notice letter. Ang dapat nyong unang gawin ay ipasa muna sa immigration kung buo na yung desisyon nyo, ha, na mag 1 month notice kayo. Ang una nyong pasahan ay ang immigration. Then, ang amo, tanggapin man niya o hindi, at least nakapasa ka na kay immigration. So, yung isa ay sa inyo. Same date, kung anong pagkasulat mo sa pinasa sa immigration, same sa dalawa, yung copy mo at copy ni amo. So, ganun ang dapat nyong gawin. Wag nyong tulad ng isang yung kaibigan ng subscriber natin, nagpasa lang siya ng 1 month notice sa amo, din hindi tinanggap. So, wala yun. Walang, din pumayag yung amo niya, ibubuk na siya ng pagka 15. December pa lang yun, pagka 15 ng January. So, ano ba daw matatawag doon? On the spot ba yun? Hindi rin on the spot, kasi kung on the spot, on that day, pinalayas na siya, pinaalis na siya, pinauwi na siya, ganon. So, sabi ko, dapat may time pa naman siya, magpasa na siya doon sa immigration para may record siya doon. 'Di ba? Dapat ganon ang gawin nyo. So, pag-isipan nyo muna bago yan gawin. Lalo na dahil ito si Inday,
yung nag-comment na sabi niya maselan yung amo niya sobra, then nagbabalak siya mag 1 month notice. Ang tanong is, posible bang magkaroon siya ng amo? So dalawa lang yan, day. Kung makakakuha ka, stay ka dito. Kung hindi ka pinalad, uwi ka talaga ng Pinas. Ano ba ang mas prefer mo bago ka magdesisyon na mag 1 month notice o mag-terminate ng kontrata mo? So, yan ang na-experience ko din yan noon. So, i-share ko lang din sa inyo. Makakuha kayo ng idea or mapagtimbang-timbang nyo ang sitwasyon nyo ngayon at mapag-isipan nyo mabuti kung handa ba kayo sa risk na tatahakin nyo pag nag 1 month notice kayo. So, ito day ako noon. Kung napanood nyo na yung about sa pinaka-worst na naranasan ko dito, around mag-4 months ako that time, na hindi magandang nangyayari. Kung kayo tatanungin, baka talagang gumora na kayo, lumayas na kayo. Pero ako, pinag-isipan ko ng maigi, mabuti, kasi ako, gusto ko lang yung sigurado na hindi ako mawala ng trabaho. Kasi wala na rin akong trabaho na babalikan sa Pinas. At ang hindi ko alam kung saan ako uuwi in case man na ma-terminate ako or mawalan ako ng trabaho dito sa Hong Kong. So, sinigurado ko talaga ang decision ko. Yung mga advices sa akin, pinagtitimbang-timbang ko. Ganito kasi yun, day. Nung time na may hindi magandang ginawa yung matanda sa akin, yung ng hipo, ng ganyan, nakakuha ko ng ebidensya that time. So, una nun, day, ay pasagi-sagi lang yung matanda. Then, hindi ako nag-react agad kasi gusto ko munang malaman kung sinasadya ba niya o hindi. Yung harapan niya, sinasagi niya sa puwetan ko. So, dahil sunod-sunod na araw na ganun ang nangyayari, hindi nasisiro sa buong araw. So, ang una kong ginawa, day, nagsabi ako sa broker ko. Pero, sinabihan ko yung broker ko na wag muna sabihin sa amo ko kasi wala naman akong ebidensya. Wala akong patunay kung sinasadya ba yun o hindi. So, hindi ko muna sinabi. At least, nagbigay ako abiso sa broker ko. Yun yung una kong naisip. So, that time na parang parang ang dami kong iniisip din. May problema din sa Pinas. Halo-halo yung isip ko. Pero ang goal ko is dapat hindi ako mawala ng work. Kasi ayaw ko umuwi ng Pinas. Then, dahil sumunod-sunod at sa hindi ko inaasahan na pangyayari na on that time na may balak na pala siyang gawin, ay nakakuha ako ng video at ebidensya na may laban talaga ako. So, nung nalaman nga ng amo ko, 1 week, ang una kong sinabihan is yung broker ko. 1 week muna bago ako nakapagsabi sa amo ko. Bakit inisip ko muna kung ano ang pwede maging resulta pag sinabi ko sa amo ko. So, nagdesisyon ako na sabihin sa amo ko na lang kasi may one time pa dahil ulit na naulit yung ganung pangyayari. So, sabi ko, hindi na to maganda. So, kailangan kong sabihin para na din sa safety ko. So, sa pagtimbang-timbang ko ng pangyayari, day, ang daming napasok na negative sa akin in case na sabihin ko anong magiging reaction nila, paano nila i-terminate ba nila ako, tanggalin ba nila ako, yung ganyan ba. Ayaw ko mawalan ng trabaho, day. So, pero dahil may ebidensya nga din ako at sabi ko, for safety ko na din. Then, lumipas nga yung 1 linggo at may ginawa na naman ulit yung matanda. Yun, nagdesisyon na ako na magsabi. So, sa pagkasabi ko nun, ang una is, pinakwento lang niya, ayaw niya panoorin yung video. So, kwento ko lahat ng, with action na nga kasi hindi ko kaya i-English yung ibang words. So, action ko na lang ginawa. Then, and the end sa
sa istoryahanay namo sa pag-explain ko sa kanya, ayaw niya maniwala. So sabi ko, panoorin mo. Din yung napanood niya, doon na siya naniwala sa akin. Umamin siya na nung kinikwento ko pa lang ay 50-50 na naniniwala siya sa akin o hindi. Kasi mabait na tatay, mabait na nanay, very good parigan, ganyan. So meron din akong nabasa na post about sa ganitong sitwasyon. Ganitong sitwasyon talaga nangyari din sa kusina. Ang nangyari naman kay Inday, hindi siya naghanap ng ebidensya. Hindi siya nakakuha ng ebidensya. So, parang niyayaya siya nung amo niyang lalaki na magganito sila. Umayaw na siya din, namimilit. So, doon siya nag-react na, i-terminate nyo na lang ako, ganito, ganyan. So, ang nangyari day, wala naman siyang ebidensya. Tapos, nagpa-terminate pa siya. Ang ginawa ng amo niya, ang release letter niya, sinabing tamad, walang ginagawa, ang daming bad release talaga ang ginawa. Ang dami. At as in, nakalista-lista lahat. Pero lahat yun ay kasinungalingan. So, wala din siyang magawa kasi nga wala siyang ebidensya. Dapat talaga pag-isipan talaga natin. Kasi kung tayo ay gusto pa natin mag-work dito ng matagal, dapat talaga pag-isipan talaga natin ng mabuti ng maraming beses. So ako, awa ni Lord, ginay din niya ako that time na mag-video ako that time. Ang in-expect ko lang kasi noon ay, ang gusto ko lang makuhanan ng video na yun ay kung yumuyuko ba yung matanda. Kasi kung yumuyuko yung matanda, sinasadya niya yun yung gusto ko, pero hindi ko in-expect na mas malala pa yung gagawin niya doon. So thanks God ako kasi ginaid ako ni Lord sa ganun. So sa nangyari noon sa akin, diba sinabi ko na kay amo, ready na ako kung halimbawa alisin nila ako, tanggalin nila ako, sila ang magbabayad sa akin. So may pera ako na pwedeng panggasto sa pag-a-apply. Diba? Ang sabi ng mga amo ko, kung gusto ko daw umalis, pwede daw ako umalis. Sabi ko, ako ang magbabayad sa kanila. Siyempre, ayaw ko. At wala din akong ibabayad, diba? So, hindi ako umalis. So, hanggang ngayon, nandito ako. Awa ni Lord, wala na, hindi na nangyari yung ganun at bumait din sila. So, tips ko lang sa inyo, sa una, hindi talaga madali, hindi madali. Sinasabi ko sa inyo, dadaan kayo ng butas ng karayom. Alam nyo, ako, almost isang kontrata din, parang doon ako naging maluwag-luwag yung dibdib ko na nagtatrabaho ako na hindi ako lagi nag-iisip na, hala, ma-terminate ako, hala, makatanggalin na ako. Alam mo yun, kada pagising mo, kada pag nagkakamali ka, kada pag may complaint sila, lagi mo inisip, hala, tanggalin na ako, ganyan. Kaya alam nyo ba na hanggang ngayon ay wala akong lakas ng loob na lumipat ng amo. Hanggat, ang sabi ko nga sa sarili ko, hanggat hindi sila umayaw sa akin, hindi ako aayaw. Kasi bakit? Kasi pag sila ang umayaw sa akin, no choice ako. Kailangan kong maghanap ng panibagong amo at anuman ang madatnan ko sa panibagong amo, kailangan kong tanggapin at kailangan kong makayanan. Pero ang inisip ko kasi okay naman sila mga amo dahil lang dun, iniris ko na lang yon. So, bumait naman sila, yung pagkain naging okay naman. Ang dami din nilang changes, no? Nag-adjust din talaga sila. So sabi ko, pag umalis ako, pag pumili pa ako at napunta ako sa worst, hindi naman sa nag-negative ako ng pag-iisip. So, kahit sabihin natin think positive, pero hindi mo maiwasan yung ganung sitwasyon. Diba? What if? Kasi walang makakasagot niyan kung hindi mo susubukan talaga. So, sabi ko, what if pag lumipat ako, mapunta ako sa pinaka-worst? Diba? So, mas mahirap. Kasi nandun yung pagsisisi na bakit pa kasi ako umalis doon, okay naman sila. Diba?
So ako, iniisip ko talaga, ang gusto ko lang is sigurado ako na may trabaho ako. Tulad yan, inisip ko dati maraming nag-a-advise sa akin na maraming kukuha sa'yo kasi may ebidensya ka. Ganito, ganyan. Kaso first timer ako, day. Sila yung pinakauna kong amo at 4 months pa lang. So, wala talaga akong day. Nga talaga ako, day. Aminado ako yan, day. So, sabi ko, pag lumipat ako, baka mas malala pa yung maranasan ko doon. Ako, sigaw-sigawan ako. Lalo akong mataranta. Lalo akong manginig. Yung ganyan. So, sabi ko, dito na lang, sabi ko. Kaya, kahit sinasabihan nila ako, ang daming amo, so nalaman ko lang din nito, sila, hindi din sila pala okay sa mga amo nila. Imaginein mo, day, yung isang kaibigan, magkakaibigan kasi yun, 8 years na sa amo, day, hand wash. Oh, imaginein mo yun. So, sabi ko, oo, maraming amo, pero, ang tanong, hindi mo naman, oy, isang araw, itry mo dito, isang araw, ay, hindi to okay, lilipat ka naman. Hindi naman ganun eh. 50-50 dahil na magkaroon ka ng amo na mabait, magkaroon ka ng amo na ganyan. Kung mag 1 month notice ka o mag-terminate ka ng kontrata mo, 50-50 din kung makakuha ka ng amo or hindi, diba? So ako, sinisigurado ko na lang na hindi ako mawalan. So, ang baon-baon ko lang sa sarili ko, ang tinatak ko lang sa sarili ko, hanggat hindi sila ang umayaw, hindi ako aayaw. Yun yung tinanim ko sa isip ko talaga. Kaya kayo, pag-isipan yung mabuti, bago kayo mag 1 month notice, or mag-terminate ng kontrata nyo, kung ready kayo sa rest na pagdadaanan nyo, dalawa lang yan. Uwi ng Pinas o magstay dito kung makahanap ka ng panibagong amo. Kung ready ka naman na umuwi, so go. Mag 1 month notice ka o mag-terminate ka ng kontrata mo. Kung ayaw mo pa talaga, wala ka pang plano na umuwi ng Pinas. Kung kaya pa dyan, kung hindi ka naman sinasaktan, kung nakakain ka pa naman, pwede pa yan. Pero nasa inyo pa rin ang huling desisyon. Ako, based lang sa experience ko, now, masasabi ko na nakaka-work na ako dito na hindi ako lagi nag-iisip na baka ma-terminate ako. Kaya ayaw ko, wala pa akong lakas ng loob na maghanap ng panibagong amo kasi mararanasan ko na naman yung unang kontrata ko na lagi ako kinakabahan, lagi akong baka ma-terminate na ako. Yung laging may complaint sila, naiisip ko agad ma-terminate ako, wala na akong trabaho, yung ganyan. Kaya, stay pa rin ako. Kaya, sabi ko, ang hirap kasi mabalik ulit doon sa una. Kasi ang hirap talaga, day. Hindi talaga madali, day. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pag-isipan yung mabuti bago kayo 1 month notice. Kung worth it naman silang iwan, di iwan nyo. So, ito pala, day, sa mga baguhan dito sa Hong Kong, familiar ba kayo dito? Pagtiyagaan yung basahin, nandyan na lahat. Pagtiyagaan yung basahin. At ako kasi, siguro mababasa ko to pag may time ako. Tatry ko kasi, nabasa ko na rin to, ilan lang kasi nahirapan din ako mag-intindi, English naman kasi. So, andito yung mga karapatan natin. Nandyan lahat. Ayan, emergency, Ayan. So, ayan lamang for this video, guys. Sana may nakuha kayong idea about sa pagwa 1 month notice. So, ayan lamang for this video. Don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye. Antok na ako, day.